Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. 10 minutes ago na post. Mainit-init pa. Lawyer Princess Abante, daughter of outgoing Manila Representative Benny Abante, is appointed House spokesperson. The first known instance that a non-lawmaker is named as spokesperson in the lower chamber post-EDSA. Attorney Abante says her scope would cover the outgoing 19th and 20th Congresses. She would not be the impeachment prosecution team's spokesperson, however, via Crixia Subing, Philippine Daily Inquirer. Okay, so, wow! Parang may magiging anti-Claire na rin sa Kamara. Kasi sa palasyo, ayan, naging maligaya, maraming maligaya pagdating ni Auntie Claire sa palasyo, yung everyday niya na mga salita, nakaka-entertain, nakakatulong. Nakakatulong in a sense na lalong bumabagsak ang rating ng Marcos Jr. administration dahil sa spokesperson. Kaya maraming mga DDS na nagdarasal na huwag sanang tanggalin si Auntie Claire. Okay, so dito naman, una kong nalaman tungkol itong kay Princess Abante nung binirahan sila ni BP Sara, yung pinakita yung litrato, lumabasan nila, yun. Ang sumagot ito, Princess Abante, matapang. So ngayon, spokesperson na. First time. Matagal-tagal na rin ako sa mundong ito, 65 years old. Ngayon lang ako nakabantay na mayroong spokesperson ang House of Representatives. Yung mga nauna, wala lang talaga. Kung sino lang yung gustong intervene lang. Ang Kamara may sariling department naman yan sa public relations. So, may nag-pre-press release sila. So, ang tanong, bakit kinakailangan pa nilang mag-appoint ng isang spokesperson? Medyo, ito, opinion ko lang ito. Kailangan nila na, na bumawi sa taong bayan. Kasi, ito nga, yung mga surveys, mababa ang trust approval rating ng Speaker of the House. Kahit may mga pinapalabas silang survey before election, ang tataas ng yung lalo na yung Tangerie. Nako, grabe yung Tangerie, ang pinaka most trusted daw na agency in government, House of Representatives. Maniwala pa ako kung Pulse Asia ang nag-survey o SWS, kailang Tangerie, no way. Tapos commission survey pa. So, tingin ko may public relations or image problem ang Kamara na tingin nila kailangan nila ng synchronize na pagpapahayag, isa lang tinatanong. Parang gusto nilang gayahin ang ginawa sa Malacanang na iisa lang nagsasalita na which is good dahil nga salita ng salita ang Yusek Claire Castro, kailang yun nga lalong I don't know sa tingin ko lang ako hindi nakaka-unite palagi lang tinitirang Duterte. Effective si Yusek Claire Castro when it comes to our function, nasiraan ng Duterte. Yun talagang bagay na bagay siya sa trabaho, attack dog laban sa mga Duterte, bagay si Yusek Claire Castro. She's doing fine. But the more na sinisira nilang mga Duterte, hindi nila nababantayan, lalong umaangat ang mga Duterte. Tignan mo sa mga surveys. Yung latest survey,
Pagkatapos ng ilang buwan o taon na paninira sa Duterte, sinong most trusted na government leader? Grabe, nakakulong na yung tao, siya pa ang may mas mataas na trust rating. 63% ang trust rating ni PRRD sa survey ng Pulse Asia latest. Tinalo niya si BP Sara 50% lang. Mas lalo niyang nilampaso si PBBM 32% lang. Oh, sige, siraan niyo pang mga Duterte. Kaya ang taong bayan, sabi nga, you cannot put a good man down. Nararamdaman ng taong bayan, alam nila kung ano talaga ang ginagawa ng mga Duterte. Hindi naman perfect ang mga Duterte, lalo na si PRRD. Kailan? Maraming tao nakaka-appreciate sa ginawa niya. Lalo na, itong ginawa nila na aresto, dinala sa ano, nako, mismong journalist na pro-Marcos, die-hard Marcos loyalist, si Richard Hidarian, sinabi niya na, it's a big mistake ang pag-aresto nila kay PRRD. And I agree. Kasi nung hindi pa nila inaresto si PRRD at tinira through Quadcom, siniraan, yun. Unti-unti bumababa na ang mga Duterte supporters. After yung arrest, yun na. Yung mga supporters ng Duterte na nanlamig o biglang uminit o nagalvanize. Kaya tumaas. Yung i-relate natin yung survey ng WR Numero. Latest lang din, April. Sa mga respondents, ilan ang nag-identify sa sarili nila na Duterte? 40% Duterte supporters. Marcos, 15%. Leni Robredo, 13%. Yung mga non-aligned o undecided, walang pakialam, 31%. So, tama yung mga lumalabas na survey ngayon. So, dito, good luck sa House of Representatives sa pag-appoint nyo kay Lawyer Princess Abante. Sana she will do a good job in promoting the image of the House of Representatives. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Gak pwede ngay baik. Oh, baik apa? Selamat kayo sir. Sa lihat na nalangin. Sino bang? Oh. Kulangan gabi. Ayro, salamat kayo. Ito sulat niya dia. Oh, gino, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan ni. Kol nindot na gid kayo kol imo nga to po. Nakatindog na kapato ko na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon oh. Kuno ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, pasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kong sir nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog kan tabang. Oo, sige, salamat.